Hello, good morning ulit. At meron akong appointment ngayon sa dentista. At meron akong konting takot sa dentist, pero kailangan magpalinis ng ngipin. Ingat po. Yan, buti tumigil na yung ulan. Medyo gumanda na naman ang panahon. Sana magtuloy-tuloy na kasi medyo nakakaano na, nakakabitin ang summer. Ang kagandahan dito sa Canada, naalagaan yung mga ngipin ng mga bata. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas, nasisira dahil sobrang mahal ng pagpapadentista. Dito kapag meron kang pag meron kang trabaho, meron silang dental insurance o dental benefit. So, kaya yun ang kagandahan dito, na alagaan yung mga ngipin ng mga bata dito. Sa Pilipinas, meron din naman yung parang free dental kung meron kang health card. At yun, kino-cover yun ng company. Pero yun, salary deduct yun. Dito kagandahan naman sa Canada, pag meron kang OHIP o yung health card na tinatawag, pag magpapa-check up ka at laboratory ka, saka yung mga gamot, alam niyo, mga simpleng gamot lang, libre lahat. At kung kailangan mo na talagang magpa-admit, dito libre. Pati yung chemo, tsaka yung dialysis covered ng government. Yun ang kagandahan dito sa Canada, lalo na sa mga may edad na. So yeah, yun yung mga benefits din dito. Pero ang laki ng tax. Lahat dito may tax. Kada item sa grocery may tax. Lahat ng goods dito taxable. Yung iba merong nagpapabayad ng cash, no, na walang tax. Pero yung iba kahit cash may tax pa din eh. So yeah, ganyan talaga dito sa Canada. Ang dami kong natutunan dito. At mag-a-adjust ka talaga ng matindi. Ang pinakaunang naging adjustment ko dito yung weather. Sobrang lamig, lalo na pag winter. Buti pa dyan sa atin laging summer. Dito excited ang mga tao na pag summer kasi doon lang sila nakakapasyal, nakakalabas. Alam mo na, pag winter talagang ayaw mo lumabas, gusto mo nasa bahay ka lang. Yeah, malapit na ako sa aking dentista. Habang nagdadrive ako nakakapag-usap tayo. Ilagay mo dyan sa comment kung ano yung gusto nating pag-usapan next time, para yun naman ang natin, ang magiging topic natin, no? Nga pala, huwag nyo kalimutang mag-like and subscribe. At sana araw-araw tayong magkita-kita. I'll try my best na mag-upload ako everyday, no? Mag-comment lang kayo kung anong gusto nating pag-usapan next time, para makapagkwentuhan tayo, ha? Okay, ingat po kayo. God bless. Alright, nandito na ako sa dental office. Hahanap lang ako ng parking. Yun, di ko maramdaman yung yung labi ko. Na kasi ko na anesthesia. So ang ginawa,
yung jacket ng aking ngipin na medyo loose. Inano nila. Medyo dinikit ng mas matibay. So dahil mas matibay na yung dikit ngayon, di na siya masyadong maglulus ngayon. Which is good. Pero dapat wag ko siyang ginagamit na pang pangkagat o panguya. Ingat. Yung doktora ko naman napakabait. Alam niya na medyo nervyoso ako pagdating sa injection. Pero naging maayos naman. Kaya ingatan ko na to, hindi ko na dapat siya ginagamit na pang masticate. Yun. So ayan, pauwi na ako, medyo maaraw na kaya maganda na yung panahon. Yeah, tsaka dito nga pala sa Canada pati mga babae nagda-drive. Kahit nga matanda na sila, nagda-drive pa rin, hindi katulad sa atin. Yung mga lolo't lola natin nasa bahay na lang, di ba? Pero dito kailangan tuto kang mag-drive. Kasi parehong may trabaho yung mag-asawa dito eh. Pwedeng isa lang dahil daming binabayaran. Mortgage, insurance, bills, so lahat yan patong-patong dami. Kaya dapat talaga magtulungan yung mag-asawa dito. Dalawa silang nagtatrabaho. Kagandahan naman dito yung trabaho, hindi masyadong mabigat. Tsaka pag may ka rito, certificate ka, PSW, yan, kahit pwede ka pang magkaroon ng double job, ganun. Tsaka dito mas in demand yung mga blue collar job tulad ng plumbing, electrician, ganun, welder. Kung marunong ka sa ganun, punta ka dito sa Canada kasi mas malaki yung sahod doon ngayon. In demand sila dito. Lalo na yung mga contractor, mga kapintero, ganun, mga builder. Kaya lang yung mahirap lang yung pag-a-apply, paghahanap ng employer. Yung iba naman ang ginagawa, yung kamag-anak yung ginagawang employer, kunwari PSW. Pagiging PSW ka o kaya nanny, mag-aalaga ka nung aalagaan mo kunwari yung tita mo, ganun. So employer mo yung tita mo, pwede yun. Pwede rin yung nanny, aalagaan mo yung pamangkin mo, tapos employer mo yung yung kamag-anak mo. Maraming gumagawa ng ganun. Kaya lang dito sa Canada ang problema, every year halos napapalitan yung immigration law. So, masyado silang mahigpit dito. Yun, kaya talagang dapat para-paraan din. Kung may sasuggest ko, kung mag-abroad ka, diyan ka na lang muna sa malapit, sa Taiwan, Japan, Singapore, South Korea. Marami naman trabaho dyan na mas malapit muna kasi sobrang mahal ng ticket. Di katulad kung malapit ka lang dyan, nakakauwi ka ng madalas sa Pilipinas. Dito, bira kung paano plane ticket. So yun, paano? Malapit na ako sa bahay. Kita-kits tayo ulit next time. God bless.